Ito na yung itsura ng pipino natin mga ka-farmers, ano? Flowering stage na. Edad niya ay 23 days. Mega CF1. Pakain tayo ngayon. Nakaligtas kay Bagyong Pipino. Bagyong Pipino. Bagyong Pipito pala. Magkatulad kasi yung pangalan, Pipino, Pipito. Ano, ayan yung itsura. Buti na lang hindi dumaan dito, no? Fertilization guide tayo para dun sa ating mga taga-subaybay, mga beginners sa pagtatanim ng cucumber, sa ating mga taga-subaybay na farmers, no? Ayan na itsura ni Megacy. 23 days old, flowering stage. Tapos yung abono natin ay iba na. Andun yung abono natin, ano? Kasi hinintay natin yung tubig. Yan. Ang pakain natin ay urea. Isang latang urea, kada balde ng tubig ng isa. Tapos itong triple 14, isa rin. Naubos na yung ating brown na triple 14, bago na to. Ito'y gawa ng Phil Asia. Yung brown gawa ng Philfos. Ito ang nabili natin ngayon, kulay puti. Ayan, dalawa, ano, kada balde ng tubig. Ayan, tubig natin. Dahil ang triple 14 ay matigas, nagbabad muna tayo. Ang laman niyan, 20 lata ng sardinas na triple 14. Tapos equivalent niya sa 20 lata na ganito na tubig. Kasi binabad natin. Kaya sasalok na lang tayo yan, isang ganito, isang timbang tubig ang equivalent, no? Tapos ang pagdilig ganun pa rin, isang lata kada puno, ano? Huwag nang susobrahan, baka madisgrasya pa. Dahil flowering stage na, magpakain lang tayo ng triple 14 kasi ang triple 14 may putas. Para hindi niya i-deny yung mga maliliit na bungang lalabas. Tapos lalabas pa yung mga bungang maliliit. Pang flowering stage. Kasi ang complete fertilizer, ano, gagawa ng potas. Pagdating sa pipino, masilan ako sa pag-aabono, ano. Ayan, ganyan siya kataba. Pero ang pinakain natin dito last mula umpisa ay urea lang. Hindi tayo nag-add ng triple 14 ngayon pa lang, ano. Pero ganyan ay itsura. Pagka namulaklak na siya, doon ako nagbibigay ng triple 14. Sabi ko nga, masilan ako sa pipino pagdating sa pag-aabono. Di bali sa ibang halaman, sa talong, pwede ka mag-agad-agad ng triple 14 dyan. Dito ang mangyari kasi kapag maaga ka nagbigay ng abono na may potas, ang epekto ng potas ay pinapamatured niya yung halaman, lalong-lalo na itong pipino. Kaya iniwasan natin magbigay muna, baka pabansot tayo, may palabas na mga bunga. Yan yung aalagaan natin para hindi i-deny ni pipino, ano? Kaya gamit na tayo yung abono may potas. Ganoon yung pag-aalaga ko sa pipino. Kaya makita natin sa mga videos natin dyan na puro urea lang ang ginamit natin hanggang ngayon. Ay ngayon lang tayo magdadagdag ng triple 14. No, hindi ito experiment, ito ay based doon sa mga matatagal nating pagtatanim, mga previous nating mga pagtatanim ng pipino. Pag nag-add ka kasi agad-agad ng triple 14, tapos maliliit pa tong pipino, mapipilitan niya mamulaklak kasi nga gawa nung
may potas. Ang potas ay pampabunga, pampabulaklak. Pero sa ibang halaman okay naman. Sa pipino lang talaga masigla, no? Karamihan dun sa ating mga nagpa-farming ng pipino ay hindi nakakapagpapalaki na maayos. Pinapag-green niya ng todo yung dahon. Magiging darker yung dahon, tapos tumatanda na, mag-yellow na yan. Yun ang epekto ni potassium. Kapag bata pa lang yung pipino ay binigyan mo agad ng abonong may potas, ano? Sa akin, iniintay ko muna siyang mamulaklak bago ako magbigay ng triple 14, ano, bago ako mag-add. Yes, nagiging darker yung dahon, ng dark green yung dahon niya pagka nagbigay ka agad, unlike nung urea lang. Ayan, magsasangam, bubulas ng maayos, tapos maganda yung kulay ng dahon, hindi siya darker. Pag nag-darker kasi yan, tumanda na agad yung dahon. Ilang days lang, mag-yellow na yan. No, yun yung tips natin sa pag-aabono sa pipino. Ayan yung mga bunga kasi. May mga bunga nang lumalabas na female. Madami na. Shout out dun sa ating mga buyer dyan. Area Bataan, Pilar Bataan tayo. Baka may mga buyer tayo dyan, baka magkasado tayo sa presyo. Ito mga 10 days na lang, makakapitas na tayo dito. 1 week. Mga buyer natin dito sa Bataan, Balanga. Ay nako, ito yung nasa 100 grams, ano? Hindi ko alam kung, hindi naman natin pwedeng sabihin kung ilan yung mapipitas natin dito pagka nag-harbisan na. Isang lata, dalawang lata ito kasi 100 grams na seeds. Ang kabila okay na rin. Okay na rin yung damo, taas na. Ay naka. Tapos mayroon pa tayong manok na naligaw, panabong. Naka. Sasabay pa tong talong natin, ano? Kasi may mga bunga ng paisa-isa yan itong batang talong. No, shout out dun sa ating mga buyer dyan. Yung mga namamakyaw, namimili ng pipino. Isang linggo na lang makakapitas na tayo dito, o 10 days. Ay nako. Yun yung tips natin sa pagpipipino, ano, mga farmers. Ang pagdilig, isang lata lang ng kada puno. Actually, mag-isa lang ako ngayon magkabono. Sabay pa ng talong. Yung kabila naman. Umahabol din tong kabila. Matataba rin dito sa kabila kasi itong lupa natin dito loaded to ng organic chicken manure. Nagtanim tayo ng talong, chicken manure. Nagtanim tayo ng pampalaya, chicken manure. Kaya matataba yung pipino. Nga, beginner's guide, paano mag-abono ng 23 days old. Tamang abonong gamit sa 23 days old na pipino, variety Mega C, flowering stage. Baka hanggang doon lang guys, kasi umpisahan ko na ang pag-abono. Hindi na natin may ipakita kasi nga busy, marami to. Isang lata lang kada puno, wag nang susobrahan, no? Tapos kada balde, dalawang lata, tig isa. 1:1 yung abono natin, urea, tapos triple 14. Thank you.